Hi Queens! Welcome back sa my YouTube channel! Hi Queens! Andito na ako ngayon sa rooftop ng aming dorm. So, hindi ko na tinuloy yung pagbablog ko dun sa park kasi maraming tao at maingay na rin. So, hindi ako makapag-concentrate na mag-explain sa inyo na anong dapat kong i-vlog kasi napaka-importante ito sa akin. So, I'm gonna share with you my realization after what happened to me last year. So, napaka-importante ito lalo na sa mga kababaihan na kailangan natin i-protektahan yung mga fellow women kasi ito yung nagsisibing gabay sa atin hanggang dulo. So, this is my first vlog voiceover for this year, 2025. Kasi gusto ko talaga na maging malinaw lahat sa utak ko at bago ako mag-upload ng mga nangyari sa buhay ko this year is gusto ko sanang i-share sa inyo yung mga realization ko at gusto ko na malaman nyo kung paano naging survivor itong magandang queen nyo ngayon. So, ang aking realization is hindi pala tayo dapat basta-basta na magtitiwala sa mga taong hindi pa natin lubos na nakikilala kasi hindi natin alam na sa bandang huli rin naman na masasaktan. Pero nang dahil kay God, natuto akong magpatawad at makalimot dahil sa mga nangyayari. Pero kung may bago man tayo nakilala, siguraduhin muna natin na mapagkatiwalaan talaga yung taong yan para pwede natin siyang kaibiganin hanggang dulo. Pinili ko na lang magpatawad at kalimutan lahat ng mga nangyayari sa akin nung last year para hindi na mabigat sa aking dibdib. Imbis na gusto kong magiganti, pinili ko na lang na magpatawad at kalimutan lahat ng mga nangyayari sa akin nung last year. Kasi alam ko na si God lang yung bahala sa kanila. At nagkamali rin naman ako kaya ina-admit ko talaga lahat ng mga nangyayari sa akin. At natuto na rin ako sa mga nangyayari at hindi ko na talaga uulitin yun. Gaya nga sa Bible verse kay Matthew 6:14 reminds us if we forgive others, God will forgive us. Kaya pinili ko talagang magpatawad kasi dun lang ako nakakabangon ulit at lahat ng mga nangyari sa akin ngayon is sobrang blessed ako nang dahil kay God. Sobrang iba talaga nung last year kasi sobrang puot na mga nangyayari talaga sa akin. Parang feeling ko walang mga happiness. Yung feeling na walang blessings na dumadating sa'yo. Kasi nga, pinili mong maging masama at sundin yung mga sinasabi ng kabila. So, parang nung time na yun is hindi ako masyadong nagpe-pray at hindi ako masyadong active sa church. Kaya, ganun ang mga nangyari sa akin. So, may kasalanan din naman ako, no? Pero hindi ko na sinisisi yung sarili ko kasi natuto na rin ako. At marami na rin nag-a-advise sa akin na kailangan ko nang tigilin yun. So, ngayon, I need to choose God and all of His Word kasi nga doon ako nagiging panatag. Nagiging panatag yung puso ko, yung isip ko. Nagkakaroon ako ng peace of mind always. At parang blessed na blessed ako ngayon kasi nga lagi na ako nagpe-pray, nagcho-church. Noong mga panahong yun is yung mga closest friends ko is napalayo ako sa kanila. Kaya ngayon gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit yung loob ko sa kanila at yung mga loob nila. Sa nangyari yun, napalayo ako sa mga closest friends ko, sa mga taong mahal ko sa buhay. Tapos ngayon, gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit ako sa kanila. At nag-success naman. Kasi nung birthday ko, is in-invite ko talaga sila para makapag-banding. So, ito. Sobrang saya ng puso ko dahil okay na kami. At parang masasabi ko talaga na is world is healing. Iba talaga kapag sinunod mo si God at naniniwala kay God. May tiwala ka kay God. Iba talaga if you believe and have faith with God. So ngayon, I'm moving forward na talaga. So I have peace of mind and always praying for God na bibigyan niya ako ng guidance tsaka happiness in my life.
and protection sa mga kasamaan sa buhay o sa kung ano-ano pa man. Hindi talaga madali yung mga naranasan ko nung last year, kaya kailangan talaga na next time na kung may makilala man tayong mga taong na hindi masyadong nating nakikita o nakilala, usisahin natin ng mabuti para hindi tayo masaktan. Kaya kayo, huwag kayo magpapadala agad kasi binabalaan ko na lang kayo para hindi kayo magaya sa akin. Pero kung may mga pinagdadaanan man kayo ngayon na may kaaway o ano pa man, you need to forgive. Si God nga, nagpapatawad, tayo pa kaya? Pero wag tayo mag-revenge. Kasi tayo lang din yung masasaktan sa huli, diba? Antayin na lang natin na si God na lang yung bahala sa kanila sa mga nagawa nilang mga kasalanan sa atin. Kasi kung may mga pinagdadaanan kayo ngayon at gusto nyong makalimot, you need to forgive talaga and to forget. Kasi yan ang ginawa ko ngayon. Para malinawan yung utak ko, wala akong ibang iniisip. Tsaka gusto ko talaga na may peace of mind ako at gusto ko na talaga yung hanapin yung happiness na genuine happiness. Kaya ngayon, sobrang happy talaga ako kasi si God lang yung nag-iisang protector ko sa buhay ngayon kasi dun ako nagalay sa kanya. So, I hope you queens na may natutunan kayo sa aking vlog for this. Kasi ayoko talaga na matulad kayo sa akin and gusto ko lang talaga na peace, love, and forgive. Also forgive. So, napaka-seryoso itong vlog na to kasi for awareness rin to sa lahat. So, dito nagtatapos ang aking vlog. Sana nagustuhan niyo po itong vlog ko. So, I'm so excited to take another vlog na may peace of mind na ako at pure happiness. I hope you enjoy my video, queens. Till my next vlog. Thank you very much. Bye-bye!